Blessed evening, Family of the Living God. At tayo naman po ay magla-live muli upang ihayag o i-share ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. No, tunay nga ang kabutihan ng Panginoon sa atin ay hindi tayo pinagkukulang sa anumang bagay na ating pang-araw-araw na buhay. Merong ang Panginoon ang siyang nag-provide sa bawat pangangailangan natin na akala natin yung saganan sa ating sariling sikap kaya nakamit natin ang mga bagay na yan, ngunit ang mga bagay na yan ay nakamit natin dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin. So ngayong gabing ito ay bago tayo mag-start sa ating gawain, pag-share ng salita ng Panginoon, ay inanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat sa gabi ito, Panginoon, na kami naman po ay maghayag ng iyong banal na salita. Dahil ito ay mahalaga po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin upang maging kalakasan namin, Panginoon, sa aming pakikibaka sa mundong ito. Lord, hindi madali ang buhay sa mundong ito, Panginoon, kung wala ka, Panginoon Jesus. Kaya patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin pinataas, Panginoon, na alam namin, Panginoon, ang mga bagay sa mundong ito na nagaganap at magaganap pa, Panginoon. Alam ko, Panginoon Diyos, na ikaw lang po, Panginoon, ang nakakabatid. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, ang salita na aming pagbubulayan sa mga oras nito, Panginoon, naway maging inspirasyon sa bawat nakikinig, sa bawat manood, Panginoon, upang ma-apply din nila, Panginoon, sa kanyang mga sarili. Kaya, Lord, salamat po sa gabing ito. Lahat ng aming papurit na salamat ay ingat po kong binabalik sa Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. At ngayong gabi naman ito ay pag-uusapan natin yung salita ng Panginoon na tungkol sa Book of Romans. Ang sabi po dyan sa Book of Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon natin. Praise God, hallelujah, na sabi nga ng banal na salita na ito na tunay nga na ang Panginoon ay sa ating pagkakasala, dahil sa ating kasalanan ay ang kabayaran daw po ay ang kamatayan. Kaya mas matindi po pala pag tayo po ay nagkakasala sa Panginoon. Kasi magbabayad po tayo. No? Kaya sa ating buhay, lagi nating naisin na makasunod tayo parati sa kalooban ng Panginoon. Dahil mahalaga po na masunod natin ang mga salita ng Panginoon sapagkat dito po natin masumpungan ang lahat ng bagay na naisin natin sa mundo ito. Na kung gusto mo ng karunungan, ay humingi ka sa Panginoon at bibigyan ka ng Panginoon sa kung ano man yun ang inihiling mo. Basta parati na ang kalooban ng Panginoon ang ating kailangan gawin upang tayo po ay makapag magampanan natin ang salita ng Panginoon sa gabi. Kaya sa ating buhay bilang isang naglilingkod sa Panginoon, na kailangan pala natin na pagsumikapan ang ating sarili na tayo ay malayo sa kasalanan. Dahil sabi nga, ang kamatayan ito ay hindi lamang sa physical na ating katawan, bagkus ito rin po ay para sa ating spiritual. Na if ever dito sa mundong ito na namatay tayo, tapos nandun tayo sa kasalanan, so ang ating espiritu
ay paparusahan ng Panginoon dahil sa ating kasalanan. Dahil sa kasalanan natin, hindi tayo nagkaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil parang may pader po yan na humaharang na kung saan hindi direct na makapag-usap tayo sa Panginoon. So, katulad ng kunyari, may tumatawag tayo, di ba? Tumatawag tayo sa isang tao. So, ibig sabihin, parang may division siya na kung hindi tayo agad-agad makakontak sa kanya dahil mayroon pong division. So, sa ating buhay na lagi nating asamin na patuloy tayong makagawa sa kabutihan ng Panginoon. Yung mga kasalanan natin minsan parang normal na. Minsan sa isang tao parang normal na lang yung pagkakasala natin parati eh. Okay lang yan kasi mamaya magsusorry ako. Hindi po ganun. Hindi po normal ang pagkakasala natin. Lalo na sa paggawa natin ng kasamaan sa kapwa natin o sa sinumang tao na ating naisin na gawa ng masama. So, hindi po yun normal na magkaroon tayo ng paulit-ulit na kasalanan. Kaya minsan, di ba, pag tao, sabihin sa'yo ng tao, paulit-ulit na lang to. Lagi na to humihingi sa akin ng tawad, pero ganun pa rin ang ginagawa niya. Pero sa Panginoon, lagi tayong binibigyan ng chance. Lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na, anak, yung mga gawa mo ay hindi na para sa akin. Ganun po ang Panginoon sa atin. Binibigyan tayo lagi ng will. Bigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon upang masunod din natin yung kagustuhan natin. Kaya hindi po nagbibigay ang Panginoon ng time kung hanggang kailan mo gustong maglingkod sa Kanya, kung hanggang kailan yung paglilingkod mo. Kaya yun po ang sa buhay natin. Na kunyari, kung ikaw ay katulad daw sa isang kasi yung malubhang bunga ng kasalanan natin ay yung pagkakasala natin sa mundong ito na paulit-ulit na lang natin ginagawa. At ang biyaya ng Diyos naman, ang sabi diyan na datapwat ang kaloob ng walang bayad sa Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Saan pa natin mapakikita lang daw ang buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Jesus Kristo? Na ang biyaya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, doon lang daw natin masumpungan ang biyaya ng ating Panginoong Jesus. Yung sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging kanyang katuwiran ng Diyos. Praise God. Sabi nga dyan na yung mga hindi daw nakilala ng Panginoon ay ng kasalanan ay kanyang inaring may sala. So, ibig sabihin sa ating buhay na kailangan talaga na masunod natin ang kalooban ng Panginoon upang tayo'y bigyan ng Panginoon ng biyaya na makalangit or mga pagpapala na hindi natin inaasahan. Kasi minsan sa buhay natin, marami tayong bagay na ginagawa minsan sa ating buhay para lang makamit natin na gumawa na tayo ng masama para makamit natin ang mga bagay na yan. Ngunit lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na lagi tayong sumunod sa kabutihan o sa katwiran ng Panginoon dahil iyon po ang nararapat na dapat nating gawin sa ating buhay. Kaya lagi nating naisin na sabi nga
sapagkat sa biyaya kayo nga'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi inyong sarili, ito'y kalooban ng Diyos. Hallelujah. Tunay nga sabi dyan na, sabi sa Epeso, na ang biyaya ng Panginoon, dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo'y nangaligtas. Praise God, hallelujah. Sa pamagitan ng ng pananampalataya daw po natin, na sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon or pananalig natin sa Panginoon na mangyari ang mga bagay na yan. Kunyari, naniniwala ka na ngayon may karamdaman ka sa mga oras na ito, naniniwala ka na kaya kang pagalingin ng Panginoon. Amen? Kaya kang pagalingin ng Panginoon, naniniwala ka at nananalig ka na on the spot na pagagalingin ka na ng Panginoon. Kasi alam nyo, Family of the Living God, nung nakaraang araw, open ko lang po sa inyo. No? Ang aking anak ay bigla na lang kung pagising niya ay sumakit ang kanyang tiyan. So, hindi lang namin pinagpe-pray lang siya. So, pagka sundo ko sa isa ko pang anak, ang nangyari naman, pag-uwi namin, nagkalagnat siya. Nagkalagnat yung may sakit na sumakit ang tiyan. So, hindi kami nakapasok ng kahapon dahil doon sa naging sitwasyon na yun. So, inspected mo na dahil gumawa ka sa kabutihan ng Panginoon, nandyan din ang gawa ng masama. Lagi nating tatandaan na pag tayo gumawa sa kalooban ng Panginoon, andyan din ang udyok ng masama na hadlangan ka sa anumang bagay na gagawin mo. Kaya lagi tayong magpakatalino. Sabi nga, lagi tayong magpakatalino sa lahat ng bagay. Hindi yung pagkatalino mo na lahat na lang ng alam mo. Yung ibig sabihin po nun ay yung magmatsyag po tayo sa bawat galaw po natin. Kasi minsan, pag gumawa ka sa Panginoon, gagawa din ang paraan ng Satan para linlangin ka, para babagsak ka. Kasi minsan, gagamitin nga ang bawat tao, kung kahit sino, walang exempted dun. Walang exempted. Kahit sino po pwedeng gamitin ni Satan. Kaya sa ating buhay, lagi tayong magmatsyag na pag tayo po ay sumunod sa Panginoon, may kaakibat po yan. Kaya, batid ko na po kung bakit nagkaganon ang aking anak. Kasi, alam nyo yung pinagpipray ko siya, nawawala naman. So, ibig sabihin, mas powerful pa rin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi, ang Panginoon naman talaga, ang siyang nagmamay-ari sa bawat isa sa atin. So, pray lang natin. Huwag tayong panghinaan ng loob, manalig tayo, or manampalataya tayo na ito'y gagaling yung anak natin. Kasi minsan, parang binibigyan natin ng parang binibigyan natin ng end na hindi na talaga siya gagaling. Bibili muna ako ng gamot, painumin ko muna siya, ganyan. Minsan pumapasok yan sa isip natin. Kaya sabi ng Panginoon, pag nagkaganon ay wala na tayo, hindi tayo nananalig, wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Kasi may mga bagay tayong ginagamit para sa ating sariling opinion. Kaya sa ating buhay, kung talagang nananalig tayo na pagalingin po ang ating anak, ay panindigan po natin na talagang wala pong ibang makagamot dyan, kundi itong salita lang ng Panginoon. Kasi sabi nga, ang salita ng Panginoon ay kapangyarihan ng Diyos yan. Makapangyarihan ang salita na nasa Bible. Kaya lagi nating nababasa, diba, na kapangyarihan ang salita ng Bible. Kaya lagi nga nating binabasa. Lagi nating binubulay-bulay. Kailangan natin laging bulay-bulayin ang salita ng Panginoon. Upang doon, maalaman pa natin ang mga nakasulat pa sa kasulatan na ito na mahalaga natin, dapat nating pag-aralan, na kailangan natin gampanan
ang ating tungkulin bilang magpagamit sa Panginoon. No? Dahil sabi dyan sa 9, hindi sa pamagitan ng gawa upang sinuman ay huwag magmapuri. Praise God. Sabi nga, hindi sa pamagitan lang ng ating mga gawa. Kasi minsan, minsan nagmapuri tayo, yung nagmamataas ka sa sarili mo, na ako naman ang gumawa niyan, wala namang ibang tumulong sa akin. Yun po yung sinasabing nagmapuri tayo, na nagmataas tayo sa ating sarili, na akala natin tayo yung gumawa, pero ang Panginoon yun. Tinutulungan tayo ng Panginoon upang tayo'y mag-success sa bawat gagawin natin. Ang Panginoon po yun. Ang Panginoon po ang tumulong sa atin na makamit natin ang mga bagay na kung ano man ang meron tayo sa mundong ito. Wala pong iba. Si Satan, andyan yan. Tuksuin ka lang. Bubulungan ka lang. Huwag mong gawin yan. Hindi maganda yan. Ganon. So, sa isip mo lang yun, maiisip mo yung mga bagay na hindi dapat gagawin dahil yun sa bulong ng masamang espiritu. Kaya, pag tayo ay naalaman natin na ito'y hindi nakalugod-lugod sa paningin ng Panginoon, wag na po nating gawin. Wag na po nating pahintulutan na papasok pa yung masamang espiritu sa atin upang makagawa tayo ng masama sa kapwa man natin o kahit kanino man, at pagsisisihan natin yun. Family of the Living God. Minsan kasi may mga bagay na pumapasok sa isip natin, din masyado nating in-entertain, nagkaroon na tayo ng masamang isip or masamang tingin sa kapwa natin dahil ini-entertain natin ang gawa ng masama. Kaya sa buhay natin, huwag nating pahintulutan na lagi nating ma-entertain ang mga gawa ng masama. Kaya nga tulad nga sa verse ng una nating binasa, na pahalagahan natin parati na tayo'y maiiwas sa pagkakasala. Dahil ang sabi diyan, 'di ba? Ang kabayaran daw ng ating kasalanan ay kamatayan. So, wala na pong ibang magiging hatol sa atin, kundi tayo ay mamamatay. So, yun po yung hatol sa atin ng Panginoon kung tayo laging gumagawa ng mga kasalanan dito sa mundong ito. Kaya habang may pagkakataon pa tayo, habang may pag-asa pa tayo, lagi nating asamin na ang salita ng Panginoon ay ang siyang magbibigay sa atin ng inspirasyon upang magtagumpay tayo sa anumang nais natin sa ating buhay. Huwag nating paulit-ulit na gawin ng kasalanan na alam naman natin na pagdating ng araw ay paparusahan tayo. At tulad ng isang nagtatrabaho, yung isang nagtatrabaho, may sahod ba siyang matatanggap kung hindi siya pumapasok? Kung hindi siya nagsusumikap din sa kanyang tungkulin bilang isang driver o bilang isang pumapasok sa kumpanya o bilang maraming gampanin. Eh sa ating buhay, kung katulad tayo ng isang tao na parang hingi ka na lang ng hingi, ay wala tayong mararating sa ating buhay. Kaya lagi nating naisin sa ating buhay na katulad daw ng isang nagtatrabaho na iisipin natin na pagdating ng araw, mayroon tayong makukuhang sweldo. Ganun po. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, meron tayong makukuhang sweldo din sa Panginoon. Ang Panginoon ang siyang magbigay sa atin ng pagpapala na ito'y magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi sabi nila, minsan, sa ating buhay, kailangan natin ng pinansyal. Diba? Ang ating spiritual, kailangan din ng may makakain siya. So, ito yun.
Yung sa kinakain sa ating spiritual ay itong salita ng Panginoon na sa Bible, na lagi nating pagbulay-bulayan araw man o gabi, upang maalaman pa natin kung ano pa yung mga nais sabihin ng Panginoon sa atin or nais ipagawa ng Panginoon sa atin. Kaya ito po yung kahalagahan ng Bible po. Kaya yung iba dito kumukuha ng guide sa Bible. Kasi ang Bible po, hindi po to nagbibigay ng distraction sa'yo. Hindi po siya nagbibigay ng encouragement sa'yo na gumawa ka ng masama. Bagkus laging tinuturo dito sa Bible na maging mabuti ka parati, maging karapat-dapat ka sa paningin ng Panginoon. No? Sa ating buhay kasi, minsan, marami na tayong marami na tayong mga bagay na ginugusto. Marami na tayong mga bagay na ginawang masama, na kahit anong pinipilit natin yung gusto natin. Pinipilit natin na makuha yung mga bagay na yan na hindi naman kalooban ng Panginoon. Kaya minsan, bakit nagpipild tayo? Bakit hindi binigay sa atin ng Panginoon yung mga bagay na hiningi natin? Dahil po yun sa ating pag-iisip na hindi po maganda. Kaya sa ating buhay, wag nating naisin na maghari parati ang masama. Kasi pag naghari sa iyo ang masama, mahirap ka nang makasunod sa Panginoon. Dahil nandun ka na sa madilim. Dapat tayo laging magliliwanag tayo sa bawat isa, na alisin natin kung may puot man tayo sa puso natin, alisin natin kung may inggit man tayo sa puso natin, alisin natin lahat ng mga maruruming bagay na yan, dahil hindi yan makakatulong sa atin. So lagi natin isipin, sabi nga nila, kahit may problema ka, tumawa ka. Kasi daw, pag may problema ka, tas nakasimangot ka pa, papangit ka. Pangit ka na nga, papangit ka pa daw. So, sa ating buhay, no, sa ating buhay bilang lingkod ng Panginoon, na ganun din ang gawin natin. Na pag may problema tayo, tawanan lang din natin yan. Kasi, para gaganda ang buhay natin. Kasi pag nakasimangot ka dyan, hindi na nga maipinta yung mukha mo. Kasi nakabusangot ka eh. Pero pag tinawanan mo yan, diba? Pusa na yung lalayo. Kasi yung udyok ng masama yan eh. Sabihin sa'yo, di naman lingkod to ng Panginoon, pero mainggitin. Diba? Lingkod to ng Panginoon, ngunit laging nagtatanim ng sama ng loob sa puso niya. Hindi tayo matatawag na lingkod ng Panginoon. Hindi tayo matatawag na sa Panginoon kung nandyan pa sa atin yung mga bagay na yan. Kasi dapat nandun tayo sa kaliwanagan, nandun tayo sa kadiliman na. So, sa ating buhay, bilang isang naglilingkod sa Panginoon, kailangan nating maging matatag sa bawat hamon. Kasi inahamon tayo parati sa ating araw-araw na buhay. May mga hamon tayo na dapat nating maging malakas tayo para magtagumpay tayo sa ating buhay. Maraming hadlang, maraming distraction sa ating paglilingkod sa Panginoon, ngunit lagi lang nating tatandaan na huwag tayong lumayo sa salita ng Panginoon. Bakit po? Dahil ang salita po ng Panginoon ay kapangyarihan po ng Panginoon yan. At magbibigay sa atin ng lakas kung tayo nanghihina, magbasa lang po tayo ng Bible. Magkakaroon po tayo ng liwanag. Magkakaroon po tayo ng inspirasyon. Ay, maganda pala itong nabasa ko. Meron tayong makukuhang aral. Kasi sa pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon, meron at meron ibibigay ang Diyos na aral na kailangan natin
maunawaan natin. Bakit? Bago tayo magbasa ng Bible, mag-pray tayo. Lord, bigyan mo po ako ng kaunawaan upang maunawaan ko lahat ng aking binabasa. May mga verse dyan na ibibigay ang Panginoon sa iyo. Bawat araw, may aral din na ibibig pagkakaloob sa iyo ang Panginoon. Kaya sa ating buhay, lagi nating tatandaan na mahalaga po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi ka lang tatalino, hindi ka lang tatatag, bagkus lagi kang magtatagumpay. Ganun po yun. Kaya sa ating buhay, wala ka man ng mga bagay na ninais mo pa ngayon. Sabi nga, in the right time, magkakaroon ka rin yan. Huwag mong laging isipin na ang tagal naman dumating yung hinihingi ko sa iyo, Panginoon. Huwag nating questionin o huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Dahil darating ang araw na makamit mo rin yan. Na darating ang araw na magkakaroon ka rin yan. Huwag ka lang mapagod. Kasi sabi ng minsan kasi sa buhay natin, pag may natanggap tayong kaunting blessings, nagbabago na po ang ating attitude. Nagbabago na po ang ating isip na pag nabigyan tayo ng pagpapala, minsan naliligaw na tayo, nandun na tayo sa mga kalayawan na mas mahalaga yung mapag-aralan natin yung mga salita ng Panginoon, ngunit nandun tayo sa mga walang kabuluhan na bagay. Kaya yun po yung minsan binabawi ng Panginoon. Yung pinatikim sa'yo na blessings ay kinukuha ng Panginoon. Dahil mapapahamak ka lang. Ay dahil sa blessing mo na natatanggap, ay lumayo ka sa Panginoon. So, napapahamak ang iyong kaluluwa. Kaya ngayon, kukunin ng Panginoon kung ano yung meron ka para ma-realize mo na mas mahalaga pala yung makasunod ka sa Panginoon kaysa yung napunta ka sa kalayawan. Kaya sa ating buhay, hindi dapat tayo maging selfish. Sabi nga nila, kung meron ka, sige. Kasi ang Panginoon hindi naman nagbibigay ng ano yan eh. Hindi naman siya nagbibigay ng yung parang tanda na hanggang dyan na lang talaga ang pagtulong niya. Ang Panginoon laging tumutulong yan sa iyo. Hindi mo nakikita pero nananalig ka, 'di ba? Natutulungan ka ng Panginoon. Andyan yung tulong ng Panginoon sa iyo. Sa araw-araw, sa bawat kilos mo, sa buhay mo, andyan ang tulong ng Panginoon sa iyo. Kaya lagi nating isipin na alam ko kasama ko ang Panginoon. Alam ko sa bawat pagsubok na aking naranasan sa mga oras na ito, alam ko kasama ko ang Panginoon. At ako ay magtatagumpay dahil sa kabutihan ng Panginoon na bibigyan niya ako ng lakas at tapang upang magtagumpay ako parati sa mga gagawin ko or sa mga ginagawa ko sa araw-araw. Kaya sa ating buhay, mas marami time sa mga bagay na walang kabuluhan. How much more na dun sa may lalang sa atin, dapat mayroon din tayong time para sa Kanya. 'Di ba? Kasi minsan kailangan natin makipag-usap sa Panginoon. Kailangan natin yung connection natin sa Panginoon, kailangan manatili yan. Huwag natin pabayaan na minsan ang buhay natin ay napalayo tayo sa kalooban ng Panginoon. Minsan may mga bagay tayong ginagawa sa ating buhay na hindi na pala yun tugma sa kalooban ng Panginoon. Kaya lagi nating siyasatin lahat ng mga kilos natin kung talagang itong ginagawa kong ito para pa ba kaya sa Panginoon to o naliligaw na kaya ako. Lagi nating ipasiyasat ang ating puso't isip sa Panginoon. Lord, siyasatin mo ang puso kong ito.
Lord, bigyan mo ko palati ng kalakasan upang sa anumang bagay o sa anumang hamon, lagi akong magtatagumpay. Ganun po dapat tayo, may komunikasyon tayo sa Panginoon na hindi tayo mawawala ng pag-asa parati. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Opo. Habang may buhay ka, may pag-asa yun. Kaya huwag mong alisin yung pag-asa mo na lagi mong mararanasan. Para pagdating ng time, sabi nga nila, pag may buhay, may pag-asa. So, lagi nating siyasatin ang ating puso kung nandun pa ba tayo sa kalooban ng Panginoon or wala na. Para pagdating ng tribulation, o sabi nga nila, maganap ang lindol o maganap man kung ano yung dapat maganap, dapat nandun na tayo sa kalooban ng Panginoon. Kung nanghihina ka man sa mga oras na ito, magpakalakas ka. Magbasa ka ng Bible. Kasi minsan sa ating buhay, yung katang lupa natin nanghihina din yan. Yung ating spiritual din, manghihina din yan. Pag hindi tayo nakabasa ng salita ng Panginoon. Kasi hindi po pantay ang ating katawan. Sabi nga, yung katawang lupa mo, kakain yan. Yung spiritual mo, dapat din may kinakain yan. Para maging pantay, para maging fair. So sa ating buhay, kailangan pala na merong kakain ng ating katawang lupa at may kakainin din ng ating spiritual. Upang sa ganun, maging pantay yung ating katawan. So, hindi manglupay-pay yung physical, hindi rin manglupay-pay yung ating spiritual. Kaya sa buhay natin, lagi nating asamin na makahingi tayo parati ng guidance sa ating Panginoon. Na kung nanghihina ka, Lord, mas malaki kasi ang komunikasyon natin sa Panginoon kung lagi tayong nanalangin sa Panginoon, kung lagi tayong nakikipag-usap sa Panginoon, mas sabi nga, mas parang priority ka. Basta patuloy ka lang gumawa ng mabuti. Hindi yung sabi mo, priority ako ng Panginoon, okay lang gumawa ako sa masama. Hindi po yun. Dahil hindi, mayroon na po yung kasalanan at hindi ka na po makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya lagi natin may pader na po yun. May hadlang. So, ayun po. Yun po yung kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Bawat araw, mayroon tayong kinakain. Bawat araw, malakas tayo. Bawat araw, binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Di ba nga sabi nila, itong the big one, ang pinakamatinding dagok sa ating buhay. Ngunit, wala pong the big one. Kung tayo po lahat ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi hindi naman alugin ng Panginoon ng mga bagay na kung tayo lahat or tayong mga tao ay nagpupuri sa Kanya. Sino pa yung maapektuhan, di ba? Wala po. Lahat tayo, mahal tayo ng Panginoon. Lahat tayo, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, na kahit marami tayong pagkukulang sa Panginoon, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Lagi tayong binibigyan ng pag-asa, lagi tayong binibigyan ng will kung ano ba ang dapat gawin natin sa ating buhay. Kaya lagi nating asamin na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi ganun kadali yung iniisip mo. Kasi may mga pagsubok kang dadaanan bago ka magtagumpay sa iyong misyon. Pero kung gusto mo talagang magtagumpay ay sumunod ka sa Panginoon. Kasi kung hindi ka ngayon pa lang sumuko ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon ay talo ka na. Hindi ka na makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya lagi nating asamin na Lord, makaabot kaya ako sa kaluwalhatian mo? Lagi natin tanungin ang ating Panginoon. Or Lord,
karapat-dapat kaya ako sa'yo? Kasi minsan naliligaw tayo. Di ba nga? Minsan, iniisip natin, okay lang yan, gawan ko siya ng ganyan. Okay lang yan, ako nga, ganyan yung ginawa niya sa akin. Pero hindi po. Dahil ang Panginoon, nung pinako po siya sa krus, hindi po siya gumanti. Wala po siyang sinabi. Nagpako siya sa krus para sa ating kasalanan. Natutuusin, wala tayong ginagawa, walang ginawang kasalanan ang Panginoon. Tinubos lang tayo ng Panginoon. Napako siya, alang-alang sa atin. Kaya sa ating buhay, bawat isa sa atin may krus yan. May krus tayong pasan-pasan. Ano po yung krus natin na pasan-pasan sa ating buhay? Minsan yung mga mahal natin sa buhay, hindi pa nakatanggap sa Panginoon. Yun po yung ating pasan. Yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa napanganak muli. Yun po yung mga natin, gampanin natin. Yun po yung mga pasanin natin na kung gusto natin silang maligtas, kailangan natin pangaralan sila. Huwag tayong matakot kung ano man yung sasabihin nila. Sinasabi lang nila yan. Mas matakot tayo doon sa may lalangpo sa atin na kahit kung gugustuhin niya, kukunin ka na ngayon, kukunin ka na niya. Doon tayo mas matakot. Huwag tayo matakot sa mga bagay na wala namang katuturan. Diba sabi nga, nung nag-preach, yung mga narinig ko sa mga na nag-preach, pinatay, mga ganun. Mas mas lamang yun. Kasi, nung namatay siya, nandun siya sa katwiran ng Panginoon. So, pagdating ng Panginoon, pag tribulation, bubuhayin muli yung mga tao. So, ibig sabihin, isa siya dun na pinili ng Panginoon. Bakit? Dahil dun siya, naranasan niya yung naranasan ng Panginoon. Diba? Yung hirap ng Panginoon na dapat hirap natin, naranasan niya. So, mapalad siya. Kasi sabi nga, mapalad ka kung kinukutya ka ng bawat tao. Basta huwag kang gumanti. Lagi po nating tatandaan na lagi tayong magpakumbaba. Na lagi tayong tatahimik na lang tayo kung wala tayong magandang masabi. Kasi sabi nga, mas maigi yung nanahimik kaysa kung ano-ano yung sinasabi mo. Mas lalo kang nagkakasala sa Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon sa gabing ito na palalahanan po ang bawat isa sa atin kung gaano tayo parusahan ng Panginoon. Kung tayo laging nagkakasala sa Kanya. Kung tayo laging gumagawa ng masama sa bawat tao o sa bawat isa sa atin. Kaya lagi nating asamin, Lord, siyasatin mo ako parati. Pagising natin sa umaga, Lord, siyasatin mo ang buong pagkataong ito. Puspusin mo nawa ng iyong banal na espiritu upang parating magtagumpay saan mang dako pumaroon. Ganun po sa ating buhay. Huwag po nating maliitin ang Panginoon nang siya'y may lalang sa atin. Di ba nga, 6 days nagawa niya ang mundong ito. Tapos, tayo, kabok lang, binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Kaya mas mapalad po tayo. Dahil minahal tayo, inibig tayo ng Panginoon, kahit gaano man tayo makasalanan, andyan pa rin siya para sa atin. Hindi niya tayo pinagkukulang. Lahat ng bagay na naisin natin, pinagkaloob niya. Nagkaroon tayo ng hindi tayo naniwala sa Kanya na mangyari yan, kaya hindi nangyayari ang mga bagay na yan. Ngunit kung tayo maniniwala na, Lord, gusto ko to, ayon sa kalooban mo, mangyari po yan kung talagang naniniwala ka na mangyari yan. Sa ating buhay, maniwala man tayo o hindi, alam ng Panginoon yun.
batid niya kung ano yung iniisip mo sa mga oras na ito, kung ano yung ginagawa mo sa mga oras na ito, batid ng Panginoon yan. Kung busy ka sa mga bagay na walang kabuluhan, alam ng Panginoon yan. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Bagpos, ang Panginoon lagi nakatingin sa atin yan. Minsan humingi tayo ng tulong sa Panginoon, hindi tayo natutulungan, nagkakaroon na tayo ng doubt sa ating sarili. Ay, hindi naman pala ako tutulungan yan. Bakit pa ako humingi ng tulong dyan? Kung sa tao yun, okay. Walang ano. Kasi minsan sa tao nga, pag humingi ka ng tulong, marami ka pang maririnig na salita. Tao yun eh. Ngunit ang Diyos, hindi ganun. Ang Diyos, lagi kang binibigyan. Palagi kang inaalala. Kumusta na kaya yung anak ko? Di ba nga yung nawawalang tupa, 99 tupa, may nawalang isa dahil 100. So, hinanap ng Panginoon yung isang tupa na yun. Ganun ka kahalaga sa Panginoon. Na bigyan mo siya ng oras, kahit sandali lang. Na bigyan mo siya ng bigyan mo siya ng kahit kaunting time lang na makipag-usap ka sa Kanya. Yun lang yung hinihingi ng Panginoon. Sa atin, marami tayong oras sa mundong ito. Ngunit ang Panginoon, kahit saglit lang, hindi natin maibigay sa Panginoon. Kaya, sa ating buhay, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Kaya, dapat sa ating sarili, dapat mayroon din tayong communication sa ating Panginoon upang tayo magtatagumpay parati sa ating buhay. Ayun lang po. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito na tunay nga ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang tayo magtagumpay sa bawat gagawin po natin. Kaya, salamat po sa Panginoon. Tayo po magtatapos ng gawain ng Panginoon ay manalangin po tayo. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa gabi ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming pinagbulay-bulay, Panginoon, sa oras na ito. Naway ito'y tumimo sa puso't isip ng bawat nanonood, Panginoon, ng bawat nakikinig, Panginoon, sa video na ito, Panginoon. Puspusin mo sila, abutin mo po sila, Panginoon, yung mapagpalang kamay. Sila may dumaranas ng kapighatian, Panginoon. Sila may dumaranas ng pagsubok, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Alam ko, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon Jesus. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, naway abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Kung anumang hula nila, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, o sa buong Metro Manila, Panginoon Jesus. Alam ko, Panginoon, batid mo po, Panginoon, kung nasaan ang iyong mga lingkod. Alam ko, O Diyos, na hindi mo po pababayaan ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Nung kami makasunod sa katuwiran mo, Panginoon, alam ko, O Diyos, na ang kabutihan mo ay parating nakasubaybay sa amin. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy kitang pinupuri, Panginoon. Patuloy kitang tinataas, Panginoon. Salamat sa kagalingan sa aking anak, Panginoon. Nakapasok na kami ngayong araw, Panginoon. Tunay nga ang iyong kapangyarihan, ang siyang nagbibigay lakas upang kami po ay magkaroon ng matatag sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, salamat po ng maraming, Panginoon Jesus. Ang lahat ng aming papuri at pasasalamat ay muli namin binabalik sa dakilang pangalan ng Jesus, mighty name we pray. Thank you, Jesus. Thank you, family of the living God. And good evening. Salamat sa ating Panginoon. Amen.